6 na minutong impyerno. Ito ang kinailangang lagpasan ng 4 na astronauts ng Artemis 2 bago bumukas ang kanilang parachutes. Alam ng NASA na ang heat shield ang tanging proteksyon ng mga astronauts laban sa 3,000 degrees Celsius na init ay pumalya sa Artemis 1. Parehong disenyo ng heat shield ang gamit ng Artemis 2 pero itinuloy pa rin nila ang misyon. Bakit nga ba nila itinaya ang buhay ng mga astronauts sa isang depektibong heat shield? Noong lumipad ang Artemis 1 noong 2022, ang akala ng lahat perpekto ang misyon. Hanggang sa iahon nila ang Orion capsule mula sa dagat, laking gulat ng mga engineers at opisyal ng NASA nang nakita nila ang kondisyon nito. Uka-uka, bungi-bungi ang mga tiles. May mahigit 100 bahagi ng heat shield ang nabiyak, nabakbak at natuklap. Literal na nahulog at tumalsik mula sa spacecraft ang mga piraso ng material na parang basag na baso at hindi ganito ang inasahan ng NASA. Base sa mga computer models at dami ng mga tests na ginawa nila bago lumipad ang Artemis 1, dapat sana ay pantay-pantay ang pagkakatunaw ng material habang sumasailalim ito sa grabing init ng re-entry. Ang material ay tinatawag na AVCoat na nakadisenyong masunog at matunaw sa kontroladong paraan upang sanggain ang init at hindi umabot sa spacecraft. Ang masaklap dito, hindi na kayang palitan ng ibang disenyo ang heat shield ng Artemis 2 dahil nakakabit na ito sa Orion capsule at sobrang madidelay ang misyon kung magde-develop pa ng bagong bersyon. Metikulosong pinag-aralan ng NASA ang problemang ito kaya't umabot ng 2 taon ang investigasyon. Ayaw kasi nilang maulit ang isang napakalagim na pangyayari noong 2003. Nang lumipad ang Space Shuttle Columbia, mayroong isang piraso ng foam na natanggal mula sa external tank at tumama sa ilalim ng kaliwang pakpak ng shuttle. Nakita ito ng mga engineers ng NASA nang pinanood nila ang video ng launch kinabukasan. Nag-alala sila tungkol dito na posibleng na-damage ang thermal protection system. Ang thermal protection system o TPS ang parang heat shield ng space shuttle. Mayroong mga iminungkahi ang mga engineers sa management pero hindi sila pinakinggan. May chance pa sanang mailigtas ang 7 astronauts na sakay ng Columbia. Ang kaso, itinuring lang ng management na isang minor issue ang problema. Nakumpleto pa ng crew ang 16 na araw na misyon pero nang pauwi na sila, sa re-entry, nakapasok ang plasma sa nabutas na TPS na na-damage ng tumalsik na foam. Tinunaw nito ang aluminum na istruktura ng pakpak at nawasak ang buong spacecraft. Nakita ng mga tao na nag-aapoy ito at pabulusok pababa na parang meteor. 16 minutes na lang ay makakapag-landing na sana ang Columbia. Ang lahat ng 7 astronauts ay hindi nakasurvive. Natagpuan ang kanilang mga labi na nagkalat sa Texas at Louisiana. Lasog-lasog, hiwa-hiwalay, sunog at hindi na kumpleto. Ang pagkakakilanlan ay mahirap pero naisagawa rin sa pamamagitan ng DNA analysis at dental records. Nagdalamhati ang buong mundo at nahirapan ang NASA na makarecover sa nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito nakakalimutan at naging malaking leksyon ito sa kanila. Lalo pat heat shield din ang kinakaharap na problema ng Artemis 2. Kailangang maging maingat sila. Para mas maintindihan natin kung gaano ito kadelikado, kailangang makita natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa re-entry o ang pagpasok muli ng spacecraft sa Earth galing sa space. Ang bilis ng Orion spacecraft galing sa buwan ay nasa 11 kilometers per second. Napakabilis niyan, para kang bumiyahe mula Luneta hanggang BGC sa loob lang ng 1 segundo. Di hamak na mas mabilis yan kumpara sa mga Crew Dragon spacecraft na nanggagaling lang sa International Space Station o ISS na may bilis na mga 7.8 kilometers per second. Bakit mas mabilis? Dahil ang ISS ay nasa mababang orbit lang ng Earth o low Earth orbit, ang bilis ng Crew Dragon ay hindi na masyadong nadaragdagan paglapit nito sa atmosphere. Pero ang Orion, dahil galing ito sa malayo, parang nahuhulog ito mula sa napakataas na building. Habang papalapit ito sa Earth ay lalo itong pinapabilis ng hila ng gravity ng Earth para itong may dagdag na speed boost na mga 3 kilometers per second. Ito ang dahilan kung bakit mas mainit, mas challenging at syempre
syempre mas delikado ang re-entry kapag ang spacecraft ay galing sa buwan o mas malayo pa. Sa bilis nito, wala nang preno-preno. Ang tangi lang na magpapabagal sa Orion ay ang mismong kapal ng ating atmosphere. Sa pagsalpok ng Orion sa atmosphere ng Earth, makokompress ang air molecules ng napakatindi. Makakalikha ito ng plasma na may init na aabot sa 10,000 degrees Celsius. Halos doble ng init ng surface ng ating araw. Sa sandali ring ito, magsisimula ang 6 na minutong communications blackout. Dahil sa plasma na nakapalibot sa Orion, walang radio signal ang makakapasok sa spacecraft. Ibig sabihin, mawawalan sila ng contact sa Earth. Kung ano man ang mangyari, hindi sila makakahingi ng tulong. Ito ang tinatawag ng NASA na 6 Minutes of Terror. Ito ang bahagi ng biyahe na lahat ng matitinding pakiramdam ay mararanasan ng mga astronauts. Tandaan nating para silang bumabagsak sa lupa mula sa space sa bilis na 11 kilometers per second habang napapalibutan ng napakainit na plasma. Sa loob ng 6 na minuto, mararanasan nila ang hanggang 3.9 gravity forces. Tinatawag din itong G-forces o 3.9 Gs. Sa space, kung saan para silang walang bigat o weightless at lumulutang, ang nararanasan nila ay 0 G. Sa Earth, ang normal ay 1 G. Ibig sabihin, ang 3.9 Gs ay halos 4 na beses ng normal na pwersang nararanasan natin sa Earth. Pwede natin itong maikumpara sa pagsakay sa isang napakatarik at napakataas na roller coaster habang mabilis itong bumababa. Ito yung parang humihiwalay ang bituka natin sa katawan natin. Pero kung sa roller coaster ay mga 2 seconds lang ito mararanasan, sa Orion ay 6 na minuto itong tuloy-tuloy. Para ring may mabigat na nakapatong sa kanilang mga dibdib habang pinipilit nilang huminga. Mahirap rin para sa kanila ang itaas ang kanilang mga braso. Pansinin mong si Rice, ang stuffed toy na dala ng Artemis 2 bilang 0G indicator ay lumaylay na at hindi na lumulutang. Ibig sabihin ay nakakaranas na uli sila ng gravity. At nangyayari ito habang nababalot pa rin sila ng plasma. Ang heat shield ang tanging proteksyon nila upang hindi umabot ang init ng temperatura sa loob ng spacecraft. Kung tutuusin, sa mga sandaling iyon, ang heat shield lang ang tanging nasa pagitan ng mga astronauts at kamatayan. Kung nangyari dito sa Artemis 2 yung pagkakabitak-bitak ng heat shield sa Artemis 1, posibleng makalusot ang plasma sa mga bitak at dalawang bagay ang agad-agad na mangyayari ng magkasabay. Una, sa isang iglap, ang loob ng capsule ay magiging isang pugon. Sunog ang lahat ng nasa loob nito, kasama na ang mga astronauts. At pangalawa, dahil sumasailalim sa sandaling iyon ang Orion capsule sa napakatinding pressure, anumang butas ay madaling mawawasak ang capsule. Magdi-disintegrate ito at mula sa Earth ay makikita nating para itong gumuguhit na fireball o meteor na bumabagsak sa lupa, gaya ng nangyari sa Space Shuttle Columbia. Pero hindi ito nangyari. Pagkalipas ng 6 na minuto, nakabalik na nga ang signal at nakakausap na uli nila ang mission control. Integrity, Houston, comm check, post-blackout. Houston, Integrity, we have you loud and clear. Nalagpasan nila ang 6 minutes of terror pero hindi pa tapos ang panganib. Mabilis pa rin ang kanilang pagbagsak na nasa 12,070 kilometers per hour o mga 3 kilometers per second. Sa puntong ito, ang tanging aasahan nila para sa kanilang kaligtasan ay ang mga parachutes. Kung may mga natuklap na materyales mula sa heat shield at tumalsik, posibleng tumama ang mga ito sa parachute. 4 minutes bago ang splashdown ay bumukas na ang mga drogue parachutes. Ang kanilang bilis mula sa 523 kilometers per hour ay napabagal nito sa 209 kilometers per hour. 3 minutes bago ang splashdown, matagumpay ding bumukas ang main parachutes na lalo pang pinabagal ang pagbaba ng Orion sa 32 kilometers per hour hanggang sa splashdown. Yes, ligtas na nakauwi ang magigiting na astronauts ng Artemis 2. Anong nangyari? Ano ang ginawa ng NASA upang maging ligtas sila? Sa 2 taong investigasyon sa nangyari sa Artemis 1, nakita nilang bukod sa disenyo ng heat shield, malaki ang kinalaman ng klase ng trajectory o style ng pagpasok ng Orion sa atmosphere sa nangyaring pagkakabiyak-biyak ng mga bahagi ng heat shield. Sa tinatawag na skip entry trajectory na ginawa ng Artemis 1, sandaling bumaba ang Orion sa atmosphere ng Earth tapos ay tumalbog papalabas ng atmosphere at bumalik uling papasok upang tuluyan ng maglanding. Pwede
Pwede mo itong imaginein na parang nagtapon ka ng bato sa ilog at nagpatalon-talon ito. Ang nangyari, sa unang pagpasok nito sa atmosphere, sobrang mainit na temperature ang naranasan nito. Dito ay na-trap sa loob ng material ng heat shield ang mga napakainit na gas. Nang lumabas ito sa atmosphere, bahagyang lumamig ang temperature dahil sa lamig ng space, kaya tumigas at sumara ang pores ng panlabas na layer ng heat shield. Na-trap tuloy ang mainit na gas sa loob at nang bumalik ito papasok, sobrang nainitan uli ito dahil sa paiba-iba ng temperature, yung na-trap na mga gas ay nag-build up ng pressure. Parang pressure cooker na walang masingawan, pumutok ang mga tipak ng heat shield. Ang solusyon ng NASA, dahil wala nang panahon para palitan ang heat shield ng Artemis II, ang skip entry trajectory ang kanilang babaguhin at gagawing lofted re-entry o modified skip. Sa halip na lumabas ng tuluyan ng atmosphere pagkatapos ng unang pagbaba, nanatili ang Orion sa mas mababang altitude na mga 200,000 feet kung saan may sapat pang init para manatiling bukas ang mga pores ng heat shield. Ito ay para tuloy-tuloy na makalabas ang gas upang hindi pumutok. Parang maganda ang plano, di ba? Pero bakit napakalaking sugal pa rin ito? Bakit dapat ikonsiderang mga bayani ang 4 na astronaut sa matapang na pagpayag nila sa planong ito? Tatlong dahilan. Una, dahil hindi lumabas ang capsule sa atmosphere para makahinga ng kaunti at magpalamig. Ibig sabihin, mas matagal na nakalubog ang mga astronaut sa matinding init na aabot sa halos 3,000 degrees Celsius. Pangalawa, ang trajectory na ito ay na-simulate lang sa computers. Wala itong actual na testing. Nang ginawa ito ng Artemis II, wala itong practice. First time nila itong sinubukan at 4 na buhay ang nakataya. At ikatlo, sa space dapat laging may backup na kung sakaling hindi gumana ang isang kagamitan, mayroon pang nakahandang pamalit. Pero sa heat shield, nag-iisa lang ito. Kung pumalya ang lofted re-entry plan, wala ng plan B. Kaya nang nag-splash down ang Orion sa Pacific Ocean, nabuksan ang hatch at nakita nating masaya at ligtas sina Commander Reed Wiseman, Pilot Victor Glover at mga mission specialists na sina Christina Cook at Jeremy Hansen. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Kasama na ako doon. Sa Artemis 3 ay upgraded na ang gagamiting heat shield at naikonsidera na sa bagong disenyo ang mga naging problema ng lumang heat shield. Thank you so much, Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Philip Ronquillo, and hi to Black Whites. If you want to support this channel, please do so by clicking the thanks button below. Please subscribe if you haven't yet. Thanks everyone. I'll see you again on the next video. God bless!